Kayo po ay nakikinig ngayon sa channel na ipinangalan sa Daan. Ang ating tatalakayin po ngayon ay tungkol sa ang namumuno sa church. May mga kaibigan po ako at mga kakilala at minsan mga kamag-anakan din at nagtatanong kung sino ba yung head ng iglesia o ng Church of Christ. At ang sinasabi ko po palagi sa kanila ay ang Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi sila naniniwala sapagkat ang alam nilang head ay yung head na nandito sa lupa, yung mga head nila, kasi meron pong mga head ang ibang iglesia o ibang church. Samantalang sa church na binuo ng ating Panginoong Hesukristo, siya lamang po ang nagsisilbing head po nito. Sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33, ay ganito nga po ang binabanggit. Unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Sapagkat ang nangyari po ay nagkaroon ng ibang aral ang mga ibang pananampalataya, ay nagkaroon nga tuloy ng kaguluhan sapagkat ang kanilang mga miyembro ay hindi naintindihan yung nakasulat sa banal na kasulatan. At yung mga namumuno naman ay nagkaroon sila ng karagdagan sa salita ng Diyos maliban sa kanyang sinabi sa kanila. Kaya nga inutusan nga po ng ating mahal na Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad o kanyang mga apostoles na ituro sa mga mababautismuhan yung kanyang mga inuutos. Mababasa po natin yan sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. Ang sabi po rito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan po, at wala pong iba dapat na kukuhain tayong turo o aalamin nating mga turo maliban sa turo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Alam niyo si Satanas ay ginamit niya yung nagkaroon siya ng sariling salita at tinanong niya yung dalawang nilalang ng Diyos noon, si Eva at Adan, tungkol sa salita na sinabi sa kanila ng mahal na Panginoong Hesus at Panginoong ng mahal na Diyos, at ang sabi niya ay hindi kayo mamamatay. Yun ang binanggit po niya, no? Sa simpleng pagkain na tatanggapin nung dalawang nilalang na unang nilalang ng Diyos, ay nagkaroon sila ng kasalanan sapagkat hindi nila tinupad yung kautusan ng Diyos, at yun yung naging sanhi ng kanilang kamatayan. At yun nga, itong si Satanas sa simpleng salita ay nakuha niya yung loob ng dalawa. Kaya ganyan din po yung nangyayari sa ngayon. Minamanipula tayo ng mga kasamahan ni Satanas at nagkakaroon ng kaguluhan sa pananampalataya dahil sa manipulation po ng mga kaalyado ni Satanas. At ganito po ang gusto nilang malaman, no? Gustong masunod ng mga
kasama ni Satanas, no? Ganito po. Ngayon dito sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3 ay binabanggit po na unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3. Datapwat ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Yan, dito po yung pamunuan pumapasok. Ang ulo ng lalaki, yan, ang lalaki po ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang pangulo ng bawat lalaki. Kamali yata ko, hindi ko yata nabanggit yung bawat lalaki, no? Na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Kapag po merong 10 lalaki, walang ibang nangunguna sa kanila o namumuno sa kanila kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang ibang mas mataas sa kanila. Pare-pareho po sila ng kalagayan. Pare-pareho sila ng posisyon. Yun po ang ibig pong sabihin niyan. At dito naman po sa susunod na slide natin, no, ang sabi ay, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Kaya kung makikita po ninyo, mapapansin ninyo dyan sa screen, sa loob ng church ay binubuo po yan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Ang pangulo ng babae, ang namumuno po ay ang mga lalaki at hindi ang mga kababaihan. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayan po yung structure. Ang pangulo naman ng ating mahal na Panginoong Hesukristo ay ang Amang Diyos na nasa langit. Yan po yung binabanggit na structure, hierarchical structure ng simbahan ng church. Ayan. Ngayon kung pagsamasamahin po lahat, ayan po ang kalalabasan sa illustration po na ginawa ko diyan. Yung church which is composed ng lalaki po at babae, na ang pangulo niyan ay lalaki nga. Itong church, kabuuan naman ng church, ang pangulo niyan ay ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Sa unang Korinto kapitulo 6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yung sa ibang pananampalataya po kasi ay nagkaroon na po ng pagdagdag, o yung iba naman binabawasan nila yung salita ng Diyos. Kaya ang nangyari ay hindi na ayon sa kasulatan yung ginagawa nila, pagkos kagustuhan na ng mga namumuno sa kanila, upang sa gayon ay hindi mabaling sa tamang salita yung mga miyembro. Kaya ang ginagawa din nila ay hindi nila pinapabasa upang hindi malaman yung katotohanan. Hindi po tama yan na mga gawain sa loob ng iglesia. Yan. Kaya okay, sunod natin to. Sabi po rito sa dito po sa slide na ginawa ko, ito pong ginawa ko rito. Ganito po ang ginawa po ng mga ibang pananampalataya. Nagkaroon sila ng kalalakihan na namuno. Yung iba kababaihan din naman.
no, na namumuno o pangulo ng iglesia o ng lalaki. Ganun po. Yung mga kababaihan na ang namumuno in between doon sa kay Jesus Christ at saka doon sa mga lalaki. Ganyan na po ang nangyari ngayon. At kung mapapansin din ninyo dito sa church, dito sa iglesia, yung nakabox po dyan, yung lalaki at babae ay magkapantay na. Wala na pong pwede nang mamuno yung lalaki at pwede na rin yung babae. Samantalang yung binabanggit nga po sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 3, yung nandiyan po na nababasa ninyo, ay hindi ganun ang gustong mangyari ng Diyos. Ayaw niya yon. Ngayon, sinong may utos? Binabaluktot po nila ang salita ng Diyos, kaya naman nagkakaroon nga ng kaguluhan. Ayan, at alam niyo po, may mga sinasabi pa ang Biblia tungkol sa pagdaragdag ng salita ng Diyos maliban sa nakasulat doon sa Apokalipsis 22, Kapitulo 18, ganito po ang binabanggit. Aking sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ayan. Daragdagan po ng Diyos ng salot yung mga magdaragdag po ng kanyang salita. Kaya yung karagdagang salita, katulad yan yung sa mga namumuno, ay hindi po gawain ng Diyos yan, sapagkat kung ano yung isinulat niya noon hanggang ngayon ay yun pa rin po yung existing or in effect na kautusan niya. Ganon din po ang binabanggit tungkol sa pagbawas naman doon sa the same chapter po sa Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 19, the same chapter. Sabi po rito, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ayan, so hindi rin po pwede na magbawas. Kung hindi pwedeng magdagdag, hindi rin po pwedeng magbawas sa salita ng Diyos. Sapagkat sabi nga ay sabi doon kanina, tatanggalin aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, ang basehan pa rin po ay yung aklat na ng Diyos na pinagawa niya sa kanyang mga apostoles. Actually, hindi naman po yung mga apostoles na niya ang nag-compile, kundi alam ng Diyos na mangyayari na magkakaroon ng compilation ng mga aklat at kasama nga po yan. Kaya nga ipinasulat niya, ang palaging binabanggit ay kasulatan. Sapagkat yung mga sulat ay diyan po nakalagay yung salita ng Diyos, yung kanyang mga kautusan, katulad po nung kanina na binabanggit doon sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. At dito naman po sa ibang mga pananampalataya ay marami ang umalis sa kanila, marami ang umalis sa pagsunod sa mga inutos ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng kanilang sariling pananampalataya. Hindi nila sinunod yung mga pinag-uutos ng mga apostoles din, sapagkat pinagkalooban nga sila ng kanilang ng Espiritu Santo upang sa gayon ay makapagsulat sila at maipamahagi yung salita ng Diyos. Maalala nila ang salita ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya naman binanggit pa rin po sa
kasulatan muli, yung struktura ng pamunuan. Talagang insisting po yung Diyos na ipaalam sa bawat isa sa atin na ito talaga yung dapat na masunod. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung ulo ng iglesia, no, o ulo ng katawan ay ang Panginoong Hesukristo. At sabi nga po diyan sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 8, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang binabanggit po niya diyan, talagang in-specify po na yung binabanggit na ulo ng katawan ay ang Panginoong Hesukristo. Binabanggit na ulo ng katawan ay ibig niya sabihin yung katawan na yun ay yung church, iglesia o church o katawan. Yun po yung binabanggit or yung assembly. Ang ulo ng assembly, ng church, ng iglesia, ng katawan ay ang Panginoong Hesukristo. Wala pong ibang nag-uulo po dyan, walang ibang namumuno, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi po niya pinabayaan na ma-misinterpret yung una nating nalaman na ang Panginoong Hesukristo ang ulo ng iglesia, ang pangulo ng mga lalaki, at hindi ang babae ang pangulo ng iglesia, at hindi rin ang ibang pananampalataya o ibang ulo, yung katulad ng papa, ng pangkalahatang namumuno. Hindi po ganoon ang sinulat po, ang nakasulat. At dito po sa Ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 14, sabi rito, at hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magkunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ayan po. Yan po ang kanilang gawain. So nalalaman na po ninyo kung sino ang may gawa ng mga yan. Upang sa gayon ay magkaroon ng kaguluhan yung ministro ni Satanas. O si Satanas nga mismo, sabi nga, nag-transform into an angel of light. Paano pa kaya yung kanyang mga alagad? Ganon din, pare-pareho po sila ng gawain. Upang sa gayon nga ay maligaw yung mga tao at saka ngayon magkakaroon ng maraming pagkaalis doon sa pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi po maganda yung ganon. Kaya dito kung pupuntahan natin yung Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, ay ganito po ang makikita natin, siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung ulo ng katawan, ang Panginoong Hesukristo, ay nandoon na sa pinakataas. Meron nang nakapagitan. Ganyan po dinaya ni Satanas o ng kanyang mga kasama ang mga tao. Ayan. Kaya sinabi nila, akala ng mga tao ay simple lang. Ngunit sa Diyos po ay malaking bagay po yan. Malaking bagay. Ayaw niya ng may nakapagitan sa iglesia at ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung kanilang mga gawain. Kaya malalaman po ninyo kung sino yung mga yan. Wag po kayong mabulag ng inyong sariling paniniwala. Kinakailangan po, sabi nga kanina, yung iniutos ng Diyos, kung ano yung nakasulat, sabi rin ng mga apostoles, walang hihigit pa doon. Walang higit. Sabi naman doon sa Revelations kanina, doon sa Apocalypse, ay hindi dapat bawasan. No? Malalaman po ninyo na kung sino yung mga nandiyan sa mga kasama ni Satanas. Mag-ingat po tayo, Yung iba, tumatawa lang sila sa ganyang mga pagkakataon, ngunit ito po ay kaligtasan. May darating po na distraction at pinapauna na po ng mahal na Diyos kung ano yung
dapat nating gawin. Sapagkat hindi po natin alam kung kailan yan darating. Sa palagay po natin, may iniisip tayo ngayon na para sa kinabukasan natin, ngunit hindi. Maaring hindi na dumating yung kinabukasan. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat mga pagsunod natin. Tingnan po ninyo yung mga tunay na nakasulat sa Biblia o sa kasulatan ng Diyos. At kung may iisang katawan, ay may iisang ulo rin po, no? May iisang katawan at may iisang ulo rin ng katawan. Meron na po ba kayong nakita na tao na may dalawang ulo? Maliban na lang siguro kung idinugtong yun, yung kanyang ulo. At yun ay hindi maganda. Hindi maganda po, no? Wala pa tayong nakitang tao na ganun. Yun po yung binabanggit. Nagkaroon po ng dalawang ulo po sa lagay na yon. Kung napansin po ninyo, no? Nagkaroon ng dalawang namumuno, no? May nakapagitan na sa iglesia at saka sa Panginoong Hesukristo. Kung minsan nga hindi na pinapakinggan yung salita ng Diyos, may mga desisyon na yung mga nakapagitan sa kanya. Yun. So ganun po ang nangyari. Doon naman po sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 12 ay binabanggit po ang tungkol sa katawan. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap. Ang mga sangkap na yan, maaring yan ay yung paa, kamay, mata at ilong. No, yan po, inihalin tulad po kasi sa katawan ng tao yung iglesia at yung Panginoong Hesukristo na may isang ulo at may isang katawan. Kaya po yan, inilagay ko dyan na paa, kamay, tainga, mata upang maintindihan lang po ninyo. No? Ang mga kasama po kasi sa katawan or sa iglesia ay may mga iba't ibang ginagawa po. Katulad ng iba ay nagbibigay, yung iba naman ay tumutulong kapag wala silang maibigay. Yung iba sila ay mga ministro. Ngunit pare-pareho po yan, pantay-pantay. Pantay-pantay po sila. No? Wala pong mataas, walang mas mababa sa paningin ng Diyos. Maliban na lang po yung mga babae sapagkat ginawa ng Diyos yun sapagkat yung mga babae kasi ang unang nagkasala. Yon dahil kay Eva. So ibig sabihin mahina po yung kanilang hold sa pananampalataya. Kaya ganun. At sabi nga po rito sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 12, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Ayan, iisang katawan po, ano? Marami yung sangkap, paa, kamay, ilong, mata, bibig, tainga. Maraming sangkap po ang katawan. Ngunit, iisa lang yung katawan na yan. Ako? So, mababasa po ninyo yan doon sa unang Korinto kapitulo 12. Basahin po ninyo, pwede nyo pong basahin. Kapag kasi babasahin natin lahat dito, maubos yung time natin. Bigyan nyo rin po yung sarili po ninyo ng pagkakataon upang mabasa po ninyo ng buo yung aklat po na yan, yung kapitulo 12 ng unang Korinto. Upang maintindihan pa po ninyong mabuti yung kung paano yung mga nasa katawan. At yun nga, bagamat marami ang nasa katawan, no? Bagamat marami ang nasa katawan, ay iisa. At gayon din naman ang Panginoong Hesukristo na iisa lang ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ulo. Ayan, ginamit po yan, ano? Gayon din naman si Kristo na alin ay iisang katawan, iisang ulo. Gayon din naman, sabi po niya, no? Inihalin tulad niya dun sa isang katawan at yung isang ulo. Yan po yung gustong ibig sabihin ng
talata na yan. At tingnan po natin itong structure. Ito yung ginawa kong illustration, yung structure ng church, no? Nakasulat na po diyan yung mga excuse me, mga lalaki at mga babae doon sa iglesia. Yung green na color po diyan ay yan po yung kabuuan ng iglesia, nagre-represent yan. At yung mga lalaki ay nasa taas ng mga babae. Yung mga lalaki po ang nagpe-perform ng ministerial, yung bishopric, eldership, sa deacon, yung mga deacon, song leader, giver. Ayan, babae at lalaki po, yan nagbibigay, no? May hindi lamang po yung mga kalalakihan yan, pati po yung mga babae kasama po diyan. At kung mapapansin po natin, yung nilagay ko rin po diyan yung ulo ng iglesia, ang Kristo. No, ulo siya ng iglesia, pinuno, guro, hari, namamahala. Guro siya sapagkat yung mga nakasulat po sa Biblia ay turo po ng mahal na Panginoong Hesukristo yan. Hindi po turo yan ng mga apostoles. Lahat, sabi niya kanina, doon po kung nabasa po ninyo yan, 'di ba? Doon sa Mateo kapitulo 28, versikulo 20, na ipinag-utos niya lahat 'yon. Kaya po yan mga nakasulat diyan. Yan po yung pagtupad doon sa kautusan ng Diyos. Ayan. At sabi nga po niya ay hindi makakapunta ang sinuman sa amang Diyos kundi sa pamamagitan niya, no? Sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi tayo makakalapit sa amang Diyos na nasa langit. Alam niyo, meron yung mga pananampalataya na nakakalapit ang gusto nila, kagustuhan po nila 'yon, na sila ay lumalapit sa amang Diyos. Ngunit ang paglapit sa amang Diyos ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At yan nga yung binabanggit doon sa Juan kapitulo 14, versikulo 6. Ang sabi niya diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yan po, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo tayo makakalapit sa amang Diyos. Wala na pong ibang paraan. Alam niyo, meron yung nagsasabi na kami ay miyembro ng Iglesia ng Diyos. Ayan. Hindi raw po iglesia ng Panginoong Hesukristo, hindi Church of Christ, no? Hindi iglesia ng Panginoong Hesukristo o iglesia ni Kristo, hindi po ganoon, ano? Kung hindi sila ay Church of God, 'yun ang sinasabi nila. Ang pagkakaintindi po nila doon sa God ay 'yun yung amang Diyos. Yung amang Diyos daw po ang may iglesia. Hindi daw po yung ating Panginoong Hesukristo. Yan. Aalamin po natin sa susunod yan. Actually, may pinalabas akong video at ini-edit ko lang nung nakaraan sapagkat may mga tinanggal ko ulit sa YouTube upang sa gayon ay mas maliwanagan pa po ninyo. Okay, kaya ang ating mahal na Panginoong Hesukristo ang tagapamagitan natin sa amang Diyos na nasa langit. Kaya nga, ang tanong ngayon ay, may tao ba na tagapamagitan sa Diyos at sa iglesia? No? Ayan, yung tanong. Ang alam niyo, kaya yung iba ay may mga papa sila, may mga punong ministro, ganyan, o ano pa man na tawag nila. Yung iba mga
babae na mga namumuno, hindi ayon sa kasulatan, ano po, sila ang tagapamagitan. Gusto nila na sila ang tagapamagitan. O kaya naman, baka yan ay, mag-ingat po kayo, no? Ito po, katotohanan po ito. Ginagamit po nila sa sindikato ang salita ng Diyos. Ginagamit po nila yan. Okay, mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo. At mapapansin nga po natin doon sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, yung pagiging isa ng Diyos, no? Yung isang Diyos, alamin po natin. Teka. Oops. Ayan. Sabi po niya rito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. No? Yung pagiging ang Panginoong Hesukristo po ang binabanggit po diyan. Siya ang tagapamagitan ng isang Diyos, no? Tagapamagitan sa isang Diyos at sa tao. Ang Panginoong Hesukristo po ang binabanggit. Yan, ang taong si Kristo. Meron po, may tao. No? May taong tagapamagitan, ang taong si Kristo Jesus. Ang Panginoong Hesukristo po kasi ay nagkatawang tao. Kaya po ganyan po ang mababasa po natin dyan. Ang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao ay tagapamagitan ng tao sa Diyos. Yan. At tingnan po natin kung paano ulit yung structure para alam natin, no? Maalala po natin yung structure ng church. Ayan. So maraming sangkap at ang Panginoong Hesukristo, siya ang ating tagapamagitan. Tagapamagitan natin siya sa Diyos. Yan po yung structure. Huwag nyo pong kakalimutan yung structure po na yan. Baka pwede nyo pong pag-aralan, alamin po ninyo, sino ba yung ulo ng iglesia? Yan, tatanungin po ninyo, sino yung ulo ng iglesia? Ang sasabihin po nila muna sa inyo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya lang, pagka nandoon na po kayo, ay meron silang head, another head. So yun po yung meron silang tinatawag din kasi na central office. Huh? Central office. Pag-aralan po natin sa susunod. Yan po ang ilalabas kong video sa susunod, yung central office ng Church of Christ. Nasaan ba yung central office ng Church of Christ? Yan, ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia po ni Cristo na binabanggit ko, hindi po yung Iglesia ni Cristo na nasa Pilipinas po, no? May soul, ano bang tawag kasi doon? Parang franchise po kasi nila yan eh. Doon sa salita, yung ano nila, yung title ng kanilang samahan or yung church, para sa kanila lang po yun, no? At hindi sila po ay hindi naniniwala na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Magkaiba po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya pagka sinabi ko pong Church of Christ at saka Iglesia ni Cristo, tayo po yung binabanggit ko na Iglesia ni Cristo, hindi po yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, para po malaman po ng karamihan po, ano? Ngayon, kung ang Panginoong Hesukristo ang namumuno sa pangkalahatan, ano naman ang gawa ng mga ministro, mga elders sa bawat sa church, sapagkat meron po tayong tinatawag na mga ministro at mga elders. Ano po ang trabaho nila ngayon? No? Anong trabaho ng mga elder or mga bishop? Okay, ganito po, ano? Hindi sila ang ulo ng iglesia. Hindi po sila, no? Wala sa kanila yung ulo ng iglesia.
Okay, babalik po natin kanina sabi sa kasulatan, ang Panginoong Hesukristo ang ulo ng iglesia. No? Siya po ang ulo ng iglesia. Wala pong iba yan. At ang mga obispo o elders po ay namamahala sa bawat bayan. Namamahala po sila sa bawat bayan. Okay, ibalik ko po doon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18. Baka po makaligtaan po ninyo. Ito po yung organisasyon po natin. Sa iglesia o church o katawan, nandiyan po yung mga bishops or elders or overseers, yung deacons, nandiyan po sila. Hindi po sila yung mga head or president, masasabi po nating president ng iglesia. Wala po tayong president o head ng church kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin pwedeng i-bypass po 'yon. Huwag po nating gawing mali ang turo ng Diyos. Hindi po tama 'yon. No? At kaya nga naglagay ng matanda sa bawat iglesia. No? Naglagay ng matanda sa bawat iglesia upang sila yung makapagturo din. At ganoon din, sila yung mamuno sa bawat iglesia. Ganoon po yung pamunuan. Bawat iglesia ay may mga matatanda at sila po yung mga namumuno. At hindi po maari na isang elder lang sa buong church, no? Hindi po ganoon. Bawat bayan, sabi rito, basahin ko muna po yung dito sa mga Gawa, Kapitulo 14, versikulo 23, no? Yung paglagay ng mga matatanda o mga bishops, mga elders. At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin may pag-aayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinasampalatayanan. Ayan, ang Panginoong Hesukristo, pinagtagubilin po itong mga elders na mga itinalaga ni Apostle Paul at ni Barnabas. Yan, appoint ng elders. Actually, yung appointment po ng elders po dyan ay may ibang paraan. Hindi po yung sa ating paningin na appointed by these two, yung si Paul at saka si Barnabas. May procedure po dyan. Malalaman po natin mamaya. At yun po yung kanilang sinusunod din. At doon po sa Tito ay nautusan din itong si Tito upang magkaroon ng mga elders doon sa bawat churches doon sa bawat churches sa Crete, no? Sa Creta, no? Sa Crete. At sa bawat bayan noon, nagkaroon sila ng halalan. Nagkaroon ng halalan yung or pagpili. May ibang procedure po katulad po ng sinasabi ko kanina sa inyo. Nakasulat po 'yon sa salita ng Diyos. So 'yun pa rin yung sinusunod po nila, no? At nagkaroon po ng pagpili sa mga inihalal, yung mga bishops, no? May mga pagpili po diyan. Tingnan po natin, no? Ayan, sa Tito Kapitulo 1, versikulo 5, sabi rito, dahil dito'y iniwan kita sa Creta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Ayan. So, sa bawat bayan po ay mayroong bishop, no? Bishop or matanda na sinasabi po diyan. At nagkaroon ng halalan. Yung appointment po na binabanggit ay hindi po basta-basta pag-appoint po na yun nga yung sinasabi na
ah, kung sino yung gusto mo, yun ang idala mo, hindi po ganon. Kaya nga, yung kanina ay mapapansin natin na pinagtagubilin sila sa kanilang sinasampalatayanan. Doon sa Gawa Kapitulo 14, versikulo 23. Inilagay po nila yung mga matatanda na yon at pinagtagubilin sa kanila sa ating Panginoong Hesukristo. At dito nga sa paghalal, dito sa paghalal ng mga matatanda o obispo, paano ba yung paghalal sa mga matatanda o obispo ng church? Ganito po yan. Ganito po ang mababasa natin, no? O malalaman natin. Oops. Ito po ang malalaman natin. No? Hindi sa botohan sa Vatican, hindi appointed ng pangkalahatang pinuno o pamunuan ng iilang tao lamang. No? Hindi po ganito ang nakasulat sa Biblia. Hindi po kinakailangan na pumunta sa Vatican upang magkaroon ng bishop. Alam nyo, yung sa pagkaalam natin, yung sa palagi nating nakikita, pagkadating nila dun sa Vatican, yung lahat ng mga bishops, nagkakatipon-tipon sila at nagkakaroon sila ng eleksyon. At yung papel na pinagsulatan nila ng kanilang mga boto, ewan ko kung saan nila nilalagay yun, baka yun yung mga sinusunog. No? At may puti at saka may itim na usok. Hindi ko alam kung yung itim ay yun na yata yung nanalo na bishop. Hindi po ganon. Wala po tayong mababasang ganon sa kasulatan. Kaya nga po, kinakailangan na sundin natin kung ano yung mga iniutos sa atin ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Sabi nga kanina, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kung may pagsunod lamang po tayo sa kanyang salita. Ayan. At dito sa mga Gawa 1:26 ay nagkaroon ng palabunutan upang sa gayon itong si Matias ay nagkaroon siya ng panalo itong si Matias po, itong si Matias, siya yung napili na kapalit ni Judas, yung pong nagpakamatay, yung nagtraidor sa ating Panginoong Hesukristo, upang siya ay maipagkanulo niya sa mga Hudyo, no? At itong si Matias, bago po siya napili, ay nagkaroon sila ng palabunutan. Ito yung ginamit po dito, basahin ko po sa inyo. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. Ayun. Kaya nagkaroon na ng 12 apostol ulit pagkamatay ni Judas. Ayan. So naging 12 ulit. Kasama pa si Apostol Pablo, so naging 13 apostol. Bale lahat po, no? Si Apostol Pablo nga lang ay pinili ng Diyos, mismong ang Panginoong Hesukristo ang pumili sa kanya, at siya yung apostle to the Gentile. Kaya tayo napasama dahil kay Apostol Pablo sa pag-utos ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sa pag-utos po niyan. Ngayon, may mga sinusunod bang kwalifikasyon ng mga bishops o yung tinatawag natin ng mga matatanda, overseers sa bawat churches? May mga kwalifikasyon ba yan? Tingnan po natin. Alamin natin dito sa unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 17.
Sabi po rito, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Ayan. So may mga kapurihan yung mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti. Sabi po niya, no? Nagsisipamahalang mabuti. Kaya yung sa bawat congregation may mga namamahala na mga elders. At itong mga elders na mga ito ay may mga qualification at sabi nga doon sa qualification na isa ay nagsisipamahalang mabuti. No? Nagsisipamahalang mabuti sila. At ito pa dito sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 4 hanggang 5 ay ganito po ang binabanggit: namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan. Yun, no? Sa sangbahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ayan. So yung qualification po ay kinakailangan meron siyang pamilya, no? May pamilya na itong obispo na ito or bishop na ito or yung matanda ay kinakailangan na nasusupil niya yung kanyang mga anak ng may kahusayan. Sabi po, alam niyo yung sa atin ay hindi natin maiiwasan yung pagpalo ng ating mga anak. Alam niyo maganda nga at yung Pangulo ng Pilipinas ay nireject niya yung ginawang batas tungkol sa pagsupil ng mga bata, no? Yung pagpalo. Alam ba ninyo, nakasulat sa Biblia na dapat mong paluin yung mga bata na hindi yung siguro matigas nang masyado yung ulo. Depende naman po sa sa sitwasyon, po. Ngunit hindi naman yung papatayin. Alam niyo nung unang panahon, sa unang tipan, sa lumang tipan, ay yung mga bata hanggang sa mamatay yan. Ganun po ang ginagawa nila. Ngunit hindi na po ganun naman. Basta yung pagpalo ay kinakailangan. Dito sa bagong tipan ay mababasa rin natin yan. Sino nga ba daw ang hindi pumalo sa mga anak? So lahat po tayo pumalo sa mga anak. Kung kayo ay mga magulang, sigurado yan, may palo yung anak sa inyo. No? Ganun po yan. At sinusupil ang kanyang mga anak. Yan po yung isang kwalifikasyon, no? Namamahalang mabuti sa kanyang sariling sangbahayan. At doon sa 5, pagdating po doon sa 5, ngunit kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sangbahayan, paanong makakapamahala ng iglesia ng Diyos? Yun. Kinakailangan meron kang kung ikaw ay bishop, meron ka dapat sariling pamilya sapagkat doon yung experience mo upang humawak ng isang buong iglesia. Paano mo nga naman hahawakan yung isang buong napakaraming miyembro kung yung mismong pamilya mo ay hindi mo maiayos, hindi mo napamahalaan ng mabuti? Ganun po yan. Ganun po ang binabanggit po dyan. Ngunit, alam ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, may mga sumosobra rin naman na mga bishops, no? Kaya hindi rin maganda alam niyo yung iba minumura pa nila yung kanilang mga miyembro. Doon sa ano bang pananampalataya yun? May nagmumura pa, no? Sa mga miyembro. At kapag kinakastigo yung miyembro, talagang todo mura po, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po maganda yun. Mali naman yun. Mali naman. Pwede mo namang silang kausapin ng mahusay ayon sa salita ng Diyos. At mayroong sistema. Mayroon pong sistema. Hindi yung sigawan mo,
o ano po man. No? May tamang pagalit po. Ayan, kaya yun nga, dapat katulad yan yung pagmumura. Hindi maganda yun. Kaya isa rin sa kwalifikasyon ng mga bishops yung pagsasalita ng tama. Pagsasalita po ng tama. Alam naman ninyo na mali ang pagmumura, di ba? Ganon din po yung sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tolerable po yan. Yung mga ganyan. Kaya doon sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 9, ay mababasa po natin yung mga matatanda kung sila ay nagkaroon ng kalabisan o yung mga bishop na to, ay kinakailangan ng 2 o 3 saksi. 2 o 3 saksi. No? Kung walang mga witness, alam niyo meron yung pananampalataya na ang dami na ngang nakakarinig na siya ay nagmumura, ay gustong-gusto pa nila, tuwang-tuwa pa sila na siya ay nagmumura, mga kaibigan at mga kapatid. No? Hindi po tama yun. Kung sa bagay po, kung nasa maling pananampalataya sila, ay maaring ayos sa kanila yon. Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, siya yung true vine, no? True vine. At yung bawat isa sa atin ay mga branches tayo, no? Kung yung true vine ay mabuti ang kalooban, ay ganoon din naman yung mga branches. Ano po? Kaya kung nandoon kayo kung nandiyan kayo sa pananampalataya na yan nga ang ulo ninyo, yan nga ang namumuno sa inyo at nagmumura, ay umalis kayo dyan sapagkat hindi yan ang katuruan ng Diyos. No? Kung ano yung bunga, katulad yan, yung ang Panginoong Hesukristo, yun ang bunga, siya rin yung puno. No? Siya rin yung puno. Ang ating Panginoong Hesukristo ang puno, sabi ko pala, no? Hindi siya ang bunga. No? Hindi siya yung branch, hindi siya yung fruit. Okay, so kinakailangan po ng 3 saksi, 2 hanggang 3 saksi. Sabi dito kay Timoteo na huwag tatanggap ng sumbong laban doon sa mga matatanda na yun. At gayon din po ang gagawin ninyo sa bawat churches. No? Kung may mali, hindi sila ligtas sa pagpapaalis sa kanila. Ganun po yan. Kasi kwalifikasyon po yan na ibinigay sa atin. Kwalifikasyon ng mga elders. Hindi po sila pwedeng makatakas dyan. At kung may mga pananampalataya na ganyan, ay hindi po sakop yan ng pananampalataya natin sa Diyos. Ayan. Dito sa Tito 1, Kapitulo 7, tingnan natin kung ano yung sinabi naman kay Tito. Ito, yung sinabi ni Apostol Pablo kay Tito sa Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat dapat ang obispo ay walang kapintasan, palibas ay siya'y katiwala ng Diyos. Ayun, walang kapintasan pala ang obispo. No? Katiwala siya ng Diyos. Wala dapat masabi sa kanya yung mga nakapaligid sa kanya na siya ay, yan, katulad niya, nagmumura. No? Hindi po dapat yan nagmumura. O, yung iba naman, mga ibang miyembro, tuwang-tuwa pa naman. No? Yan. So, palibas ay katiwala siya ng Diyos. Wala dapat siyang kapintasan. Hindi mapagsariling kalooban. No? Hindi selfish. Hindi magagalitin. May kilala akong ganyan, magagalitin. No? Talagang nagagalit talaga. Hindi pala yun ang kwalifikasyon. Alam niyo si Apostol Pablo, binato yan hanggang mamatay. Binato siya hanggang mamatay. Saka natin pag-usapan po yun. Ano? Kaya lang nabuhay siya ulit. Akala nila patay na siya .
Nabuhay siya ulit. No? At hindi siya nagalit doon sa ganun. Ano? Nagalit siya, may tamang pagalit po. Hindi yung mumurahin mo naman yung member mo. Sabi nga sa Biblia, sa kasulatan, hindi mo dapat tatawagin na ganun, raka yung kapatid mo. No? Sasabihan na raka. No? Okay. Kaya yan, kasama yun sa pagmumura. No? Hindi dapat. Bakit yung Panginoong Hesukristo o bakit yung si John the Baptist, sinabihan niya yung mga Pharisees na generation of vipers. Ayan, ay meron po kasing figurative na figurative po yung ginamit ni John the Baptist po doon, mga ulupong. 'Yon ang po sa Tagalog, ulupong. No? Kapag sinabihan kang ulupong, parang masamang pakinggan po 'yon, Ngunit doon sa parang ito kasi si John the Baptist ay binigyan din siya ng otoridad. Yan. Kaya yung mga nagsasalita ng mga ganyan, foolishness. Yan. Sabi ni Apostle Paul, foolish Galatians. Ayan. Siya po ay makakapagsabi nun. Ngunit tayo, under Holy Spirit po kasi siya. Kaya po nasabi po niya yan. Ako naman nasabi ko ngayon dahil sinasabi ko lang sa inyo kung paano niya sinabi yun. No? Hindi ko po sinasabi na kayo po yun. Ayan. So, hindi dapat magagalitin. Ano pa? Hindi manggugulo. No? Hindi dapat siya manggugulo. Itong obispo na ito, itong matanda na ito, hindi dapat siya yung nanggugulo sa iglesia. So, ano pa? No? Hindi siya palaaway dapat. No? Alam nyo, may mga kilala rin ako, palaaway talaga. Grabe, Kumukuha pa sila ng mga kapatiran nila upang magkaroon upang gantihan yung isang tao, yung isang miyembro. No? Ganun po yan. May tamang paraan po dyan upang sa gayon ay yung mga kapatid ay magkaroon sila ng punishment according doon sa salita din ng Diyos. May tamang paraan po yan. Okay, dito hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Ayan. Hindi masakim sa katulad ng pera, no? Alam niyo maraming yumayaman sa pagiging preacher din kasi sinusuportahan sila ng kanilang mga members, no? Sinusuportahan sila ng kanilang mga members. At yung iba naman ay nagkakaroon sila ng supporters sa ibang mga congregations o sa bawat isang tao. Depende po 'yan kung may mga mag-i-sponsor po sa inyo sa mga pangangailangan ninyo bilang mga obispo. At ang mahirap diyan, mga kaibigan at mga kapatid, yung mga ginagamit ang salita ng Diyos upang makapangbiktima ng mga tao. Ang ibig ko pong sabihin yung sindikato. Parang isang sindikato na nga yun, wala sa salita ng Diyos eh. Wala po sa salita ng Diyos. At kung ginamit man ang salita ng Diyos ay parang si Satanas, yung mga sabi nga kanina, hindi nakakapagtaka sapagkat si Satanas man ay he has transformed himself into an angel of light. Ganun po ang nangyari, how much more yung kanyang mga ministers. The same thing din po, Pwede rin silang mag-transform into an angel of light. Gagamitin nila yung salita ng Diyos upang makapangbiktima. Ayan, kaya hindi nila alam yung tama. Hindi nila alam yung tama na nakasulat sa salita ng Diyos. Upang magkaroon lang sila ng mahalay na kapakinabangan. Yan, ganyan po ang nangyari.
Mag-ingat po kayo, baka kayo ay nasa loob ng isang sindikato. No? Ang hindi po nila kayo pakakawalan yan sapagkat may nakukuha sila sa inyo. At hindi din nila bubukuhin yung kanilang sarili. Bakit nga naman nila bubukuhin yung kanilang sarili? Maliban na lang po, ayan, nakalagay po rito. Ito po yung topic po natin ngayon, yung pamunuan ng iglesia, yung according po dun sa nakasulat, po. Kaya tingnan po ninyong mabuti kung nasaan kayo. Sa pamamagitan pa lang ng mga pamunuan, ay malalaman na po ninyo kung nasaan kayo. Marami pa po kayong dapat na malaman. Ayan, at kung ang bawat miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo ay sumusunod sa Kanya, ang mga obispo ay nangunguna. Sila yung mga nangunguna na tagasunod ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya sila yung napili na nandiyan na upang mamahala. Hindi mamahala sa kabuuan sa buong mundo na isang obispo lang, hindi po ganoon. Hindi katulad ng mga nakikita ninyo, nalalaman ninyo na halimbawa yung Papa at saka yung mga namumunong pangkalahatan. Hindi po ganoon, wala pong ganoon. Ang Panginoong Hesukristo lang po yun. Ayon sa nakasulat, tingnan po ninyo, basahin po ninyo mabuti. Okay. At dito po, sino ba yung halimbawa ng elder? Si Tito ay isa sa halimbawa ng elder or overseer or bishop. Kaya lang ang sabi rito, okay, basahin po natin. Ikalawang Korinto Kapitulo 8, versikulo 23. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya ay aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila ay mga sugo ng mga iglesia at kalwalhatian ni Kristo. Ayan. Yan po yung malalaman natin tungkol kay Tito. Kamanggagawa. Si Tito po kasi ay maaring naging elder doon sa Crete sapagkat siya ay pinapunta nga doon ni Apostol Pablo. Hindi siya pinapunta doon dahil hindi nangangahulugan na itong si Apostol Pablo bilang apostol ay Siya yung ulo, no? Hindi siya yung ulo ng iglesia o mas mataas kay Tito. Hindi po ganoon ang ibig sabihin po niyan. Kaya siya inutusan doon ay upang siya ay maiwan doon sapagkat siya ang may alam. May alam siya tungkol doon sa salita ng Diyos. At kinakailangan po na manatili doon hanggang sa itong mga kapatid na mga nandoon noon ay mga tuto sila ng salita ng Diyos. Lubusan silang matuto. Gayon din po yung ginagawa po natin ngayon sa Church of Christ upang sa gayon ay matuto ang lahat. Kakaroon po tayo ng mga Bible studies. Yan. At binabanggit nga dito ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 8, versikulo 23 na kamanggagawa sa pagpapagal. Siya ay kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo. Sabi po niya. Hindi niya sinabing mas mababa itong si Tito sa kanya, no? Walang tao sa loob ng iglesia na mas mababa sa bawat isa sa atin. Tayo ay pantay-pantay. Ang mga nasa loob ng iglesia ay pantay-pantay. Maliban na lang doon sa hierarchical structure natin, no? Na yung mga babae nga ay hindi sila pwedeng mamuno. Hanggang doon lang po yung limitation po nila. Hindi po sila pwedeng mamuno. Pwede po tumulong yung mga babae, ngunit hindi po sila pwede na magsalita sa pulpito at hindi sila pwedeng manguna sa mga awitin, ganyan. Lahat po ng gawain ay sa mga kapatid na mga lalaki. Yan po. Kaya itong si Tito, magkapantay sila ni Apostol Pablo. Kaya wala kayong mababasa sa Biblia na mas mataas pa si
si Pedro kaysa kay Pablo o kung sino man ang mga apostoles. Hindi po ganon. Ayan, magkamanggagawa, no? Magkamanggagawa po sila, walang mataas sa kanilang dalawa. Sa Apokalipsis 22, versikulo 9, sinasabi nga ng anghel dito kay Apostol Juan, sabi niya, at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Sabi niya, sapagkat itong si Apostol Juan po ay nagpatirapa. Nagpatirapa siya sa anghel. At sinamba niya yung anghel eh. Ngunit hindi po ganon. Sabi nung anghel, at sinabi niya sa akin, kaya sabi ni Apostle John, at sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Lahat ng mga tumutupad ng salita ng Diyos ay ka-level natin yung mga anghel. Ayan, mga alipin tayo. O, sa ibang naman, baka sabihin nyo naman, kawawa naman kayo, alipin. Talaga, ako gusto kong alipin na ng Panginoong Hesukristo. Ayan. Ngunit sa ibang salin naman, ganito naman, dito sa Bagong Tipan, ang Filipino Standard Version. No? Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo lingkod at ng mga kapatid mong propeta at ng mga sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. Sa Diyos ka sumamba. Yun ang sinabi niya. No? Ayan, kaya pare-pareho lang, pantay-pantay. Pantay-pantay po tayo. Wala pong mataas, walang mababa. Hindi katulad doon sa ibang mga pananampalataya na mayroon silang pinakamataas na kapatid. Ang pinakamataas na kapatid po natin sa Church of Christ ay ang Panginoong Hesukristo. Wala na pong ibang tataas pa dyan maliban sa Amang Diyos na nasa langit. Yan. Tayo ay mga anak ng Amang Diyos na nasa langit. No? At yung mga gustong pumantay sa Panginoong Hesukristo, palagay ko yun ang gusto kasi ni Satanas. Kaya binaypas niya yung salita ng Diyos at may namuno sa kanyang mga alagad. No? Nagkaroon ng pinuno sa taas ng iglesia. Kung maalala po ninyo kanina yung illustration ko sa inyo, merong nasa taas pa ng iglesia at pagkatapos tsaka lang doon sa Panginoong Hesukristo. Ngunit sa ibang interpretasyon po yan, kung lalagyan ko ng interpretasyon pa yan, magka-level pa yung iba. Ang Panginoong Hesukristo at yung itinalaga nila na pinakamataas na pinuno nila. Magka-level sapagkat ayaw nilang maniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Yon, inaakala nila na ang Panginoong Hesukristo ay tao sapagkat nabasa nyo naman kanina ang taong si Kristo Jesus. Yon. Yun po yung nakasulat, Hindi po tama po 'yon. Ang taong si Kristo Jesus tama, tao sapagkat nagkatawang taong Panginoong Hesukristo. Ngunit siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos. Ilalabas ko po ulit yung video na tinanggal ko upang i-edit upang sa gayon ay mas maintindihan pa po ninyo. Ayan. At kung sa mga apostol nga ay walang itinalagang namuno sa lahat ng iglesia, di po ba yung mga apostoles, kung babasahin nyo yung buong New Testament, wala kayong mababasa na isang namuno sa mga apostoles. Itong si Peter doon sa Acts chapter 2, siya po yung unang nagsalita doon sa marami upang sa gayon ay may tatag ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Magsimula ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. At hindi po nangangahulugan yon na siya yung pinakamataas sa kanila, hindi po ganon. Siya lang po yung unang nagsalita, yung may lakas ng loob, sapagkat meron nga po siyang binahayan nga sila nung
Holy Spirit, no? Binigyan sila ng tongue. Yun po yung tinatawag. At dito sa sabi rito, saan naman galing ang turo na pangkalahatang ministro? Saan po galing yon? Wala sa Biblia nun. Yung Papa, wala rin po sa Biblia nun. Yung translation po ng Amang Diyos sa ibang salin, maaring Papa. Amang Diyos, pero yung Ama kasi doon is pwedeng Papa sa ibang salin. O di dalawa na yung Papa ngayon. Kung ganun. O, gusto talaga ni Satanas na pumantay sa Diyos. Ganyan po yung ibig sabihin ko po dyan. Ano? At yung pangkalahatang namumuno naman, saan naman sa Biblia yon? Pangkalahatang namumuno. Wala po kayong mababasa nun na pangkalahatang namumuno. Ang meron po, ang Panginoong Hesukristo yung namumuno. Sapagkat sa Kanya ibinigay sa Kanya lahat ng pamumuno. Mababasa po ninyo yan doon sa Acts chapter 28. No? Pinagkaloob po sa Kanya yung lahat ng pamumuno dito sa langit, mula sa langit hanggang sa lupa. Yun po. At siya po yung pangkalahatang namumuno. Kung mapapansin po ninyo kanina doon sa mga illustrations na prinisenta ko sa inyo, siya po yung namumuno. Base doon sa pagkakasulat po, Base sa pagkakasulat doon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18. And He is the head of the body, the church. Yan po. At hanggang dyan na lamang po tayo. At sa susunod ay magkakaroon pa po tayo ng ating pag-aaral. At papasalamat nga po ako sa Diyos sapagkat nakatapos na naman ako ng aking panilbihan sa Kanya. Hanggang sa susunod na video po. Ito po kayo po ay nakikinig ngayon sa ang channel na ipinangalan sa daan.